Hello mga kasangkayan. Iba ang ating pag-uusapan ngayon ay kakaiba. Napabalita na isang microcontinent ang discover sa pagitan ng Greenland at Canada. So medyo nasa bahagi ito na taas na bahagi ng mundo. O yung dito, ng bandang mga Canada, may pagitan na tubig mga kaibigan, mga kasangkayan. At yung Greenland naman ang pinaka malaking isla sa buong mundo. So sa pagitan niyan ay mayroon na discovered na isang microcontinent na tinatawag ng mga scientist. Hindi ito ang lugar na kaya natin pasyalan. Pero ang mga scientist ay pinagmamalaki nila ang pagka-discover ng isang microcontinent, kung tawagin nila, microcontinent sa pagitan ng Greenland at Canada. Sa ilalim ito ng tubig, mga sangkay, sa ilalim ng tubig. Kaya tinatawag siya na microcontinent. Ang bagay na ito ay bago sa pandinig natin. Pero ang mga scientist sa pagitan ng Canada at Greenland ay nagsimulang mag-discover. Lalong-lalo na yung tinatawag nila tectonic. Tectonic. Ang galaw ng tectonic ay nagsimula pa ng pag-aralan ng mga scientist sa mahabang panahon. Kaya ang tectonic, yun na nga, ay nagsimula, pag-aralan nila na nagsimula pa itong gumalaw noong 118 million years. 118 million years. Ayon sa naging dahilan, at yun din ang naging dahilan sa pagkakaroon ng Davis Strait na tinatawag nila na bahagi at nakakunik sa Labrador Sea at sa Baffin Bay. So doon sa ilalim ng dagat nagkaroon ng connection, nagkaroon ng strait, nagkaroon ng pagtaas ng lupa. Kaya tinawag ito yung tinatawag na microcontinent, mga kasangkayan. Ang mga scientist ay naniniwala na ang paggalaw, ang nangyaring shifting, kung tawagin nila, ay nangyari pa noong 33 to 61 million years ago, ay ang dahilan para lalo pang umapal ang bahagi ng ibabaw na tinatawag nilang continental crust, yung ibabaw ng nabuong continent sa ilalim ng dagat, yung tinatawag nila na continental crust. Sa loob ng 33 hanggang 61 years ay lalo pa itong pumapal, ibig sabihin lalong nabubuo sa paglipas ng panahon. Kung dito sa ibabaw ng lupa ay nagkakaroon ng pagguho ng mga lupa at pagkawasak ng kagubatan, ito naman kabaliktaran ang nangyayari sa ilalim ng dagat, sapagkat lalong nabubuo, lalong nabubuo ang lupa at lalong kumapapal yung tinatawag ng continental crust sa ilalim ng tinatawag na Davis Shift or Davis Strait, na tinatawag din nila ngayon na Davis Strait proto-microcontinent o proto-microcontinent. Okay, yun po ang doon, ang pagkakaiba. Ang mga scientists ay nagtulong-tulong para i-assess ang gravity dita na kailangan sa pag-locate ng mga directions ng mga bahagi nito, pati na ang mga reconstructions ng Titanic o tinatawag na tectonic plate. Pasensya na po. Tectonic plate. So mga kasangkayan, atin malalaman at atin na iisip kung paano yung mga lupa, kabundukan o mga tinatawag natin na micro-isla
na nabubuo sa ilalim ng karagatan dahil sa paggalaw ng lupa. Yung mga tectonic reactions. Kaya minsan magkakaroon tayo, makikita natin mayroon mga trenches sa ilalim, no? Trenches, mga trench. Mayroon naman nabubuo ng mga bundok o mga plateau. Ito ang nabubuo dito sa paggalaw ng shifting na tinatawag na tectonic shifting ay yaong microcontinent. Kasi kahit nga dito sa Pilipinas ay mayroon din mga isla na nabubuo sa ilalim ng dagat. Pero dahil nga kinakapos sila sa taas, kaya hindi sila nakikita ng tao. So nasa ilalim lang sila ng dagat. Pero kung obserbaran mo sila, talagang parang isla sila o mga continent na hindi lang pinalad na makaahon sa ibabaw ng dagat ng mga kasangkayan. So salamat po sa mga patuloy na nanonood at sumusubaybay sa ating mga video. Kung nagustuhan nyo po ang video ito ay paki-likes, share, and subscribe po mga kasangkayan. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin